Konnichiwa, meus amores! Alam niyo mga bi, almost 12 years na ako dito sa Japan, pero ang naipon ko lang, sama ng loob, stress, depression, tsaka maraming anak. So bakit nga ba ako hindi nakaipon, di ba? Bago ako pumunta ng Japan, actually, nagtatrabaho ako sa call center. Wow! So, nasa BPO industry ako. And almost 5 years ako bago ako pumunta dito ng Japan. Diba? Matagal na ako sa company. Pero pinagpalit ko yung company para lang makapunta dito kasi opportunity knocks only once daw. So, before ako pumunta ng Japan, if I can still remember, when I was 16 years old, nagtanong ako sa pinsan ko kung pwede niya ba akong isyokay sa nagpapapunta sa agency or kung saan man ako yung nagpapapunta ng Japan, nagpapaalis. And alam ko, entertainer ang magiging trabaho ko. So, ang pagkakaintindi ko kasi, kung marunong kang kumanta, kung marunong kang sumayaw, swak kang pumunta ng Japan. Pero nung time na 16 ako noon, hindi ako pinayagan kasi nga, minor pa ako. And hindi naman pwedeng ibahin yung info ko, like yung dayain yung pangalan ko or whatsoever. Para lang makapunta dito, ayoko naman i-take ang risk. Nung time kasi niyan, pabalik-balik na si mama sa hospital. May sakit kasi siyang hika, tapos nagkaroon na rin siya ng complications like yung emphysema. And nung time na yun, college student ako and si mama lang kasi yung bumubuhay sa akin. Ako lang din kasi yung anak ng nanay at tatay ko. Yung tatay ko naman, namatay siya when I was 10 years old. So, nung time na hindi pa ako pwedeng pumunta ng Japan, siyempre, wala naman ako magagawa, diba? Nag-working student ako. Pinagsabay ko yung school, tapos pilit kong ginagapang yung sa college ko, yung mga pambayad ko sa school, and at the same time, makapagbigay-bigay ako kay mama. Hindi ko naman iniinda yung pagod niyan nung time niyan na kung iisipin mo maaga pa para magbanat ako ng buto. Yung sobrang nagagasgas na yung katawan ko sa pagod sa trabaho and pinagsasabay ko pa yung sa school ko. Tapos nag-aalala pa ako sa nanay ko, inaalagaan ko pa siya every time na nagkakasakit siya, na-hospital siya. Kasi yung magulang ko, yung tipo na hindi sila yung mahinahon na magulang. Sobrang trained ako sa pagiging matigasin. Yung tatay ko kasi nasa military. Yung nanay ko naman dentista. Bungangeran dentista. Doon ako nagmana. Tsaka bata pa lang ako, tinuturuan ako ng mga magulang ko na kumilos-kilos sa bahay. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Kumilos ka dyan, no? Tsaka pagkagising mo pa lang, magsa-start ka, as in pagkagising mo pa lang dyan, kikilos ka na agad. Kailangan yung kama mo, malinis yan ha. Hindi pwedeng magulo. Hindi ka pwedeng lumabas or pumunta ng school, pumasok. Saan ka mang pumunta na magulo yung kama mo. Tsinelas talaga ang sasalubong sa'yo. Diyos ko. School bahay lang ako nung time na yan. Never ko rin na-experience na mag-bonding or lumabas kasama ng mga friends ko. Sobrang naiinggit ako sa mga pinsan ko kapag kasama nila yung mga kaibigan nila. Gumagala sila kung saan-saan. Kasi ako yung mga kaibigan ko, yung mga pinsan ko lang. Okay lang naman kasi happy din naman. Enjoy din kasi kami dahil dun, kami. Nagtitrip kami kung ano man yung gusto namin i-trip. Pero ako kasi hanggang garahe lang ako. Or pag makalabas man ako ng bahay, meron akong curfew until 4 p.m. Then, sa labas talaga ng bahay, as in harap lang ng bahay o kaya dun sa tabing bahay na tindahan. Hanggang dun lang ako pwede. Nakalabas na ako kasama ng mga friends ko. Ayan, nagpupunta kami ng mall. 3rd year high school, 4th year high school na ako niyan. Kasi nung time na yan, magkasama pa rin kami ni mama. Diyos ko. Si mama kasi dentista pero mas prefer niya mag-food business. Then, nagkaroon siya ng chance na magkaroon ng pwesto sa isang school, canteen. Then, nung time na yan, nasa private school ako nag-aaral, pero nilipat niya ako ng school, which is dun sa pwesto niya. Syempre, para mabantayan ako, diba? So, 3rd year high school, 4th year high school ako dun sa school na yun. Kaya lang ako nakakalabas kasama ng mga friends ko kasi until 4 p.m. or 5 p.m. pa dun si mama dahil
liligpit-ligpit pa sila, ganyan. So ako ang gagawin ko, nandyan lang ako sa gilid-gilid ng school kasama ng mga friends ko. Siyempre, sa bahay kasi ako tumutulong, pero pag nasa school kasi ako, iba kasi yung mga tumutulong sa kanya, may mga staff naman siya. Tsaka sobrang yung katawan ko, sanay talaga sa pagod kasi ilang taon ba ako niyan nung nagtrabaho, nag-business or nag-bazaar si mama. Like 12 years old ata. Yung 11 or 12 years old yan, marunong na ako maghiwa, magtadtad. Feeling ko nga ako si Sarah kasi, si Princess Sarah. Kasi everyday ako naghihiwa ng nagbabalat tsaka naghihiwa ng patatas. Like, puwera biro kasi silog kasi yung mga benta ni mama. And then ako din yung gumagawa ng sausawa na suka, dun sa kwek-kwek niya, cheese sticks, dun sa mga fishball, kikiam, pag nagbabazar kami. Tsaka naalala ko lang, noong time na nagkaroon ng sakit si mama, na ospital siya. 10 years old ako noon. Ako yung nagbantay sa ospital kay mama. Ako din yung bumibili ng gamot kapag may pinapabiling gamot yung doktor. Gabi niyan, lumalabas pa ako ng ospital kasi minsan kasi merong walang available na gamot dun sa loob ng hospital. Diba, alam mo naman, sa ospital ng Pilipinas, may pagka-mendoksay. Tsaka kung saan ka makakamurang gamot, dun ka bibili, diba? Tsaka nung buhay pa yung tatay ko, ang bilin sa akin, wag ko daw kapapabayaan si mama kasi nga yan. Sakitin kasi si mama mahina kasi yung baga niya, may hika siya. Kaya siguro mas prefer niya na mag-business. Nasa food business industry yung nanay ko Kasi yung mga gamot sa pang-dentista, ang tatapang. So, nalalanghap ni mama yon. And, ang hina kasi ng baga niya. So, anyway, yan, yung bata ako, sabak na sabak talaga ako sa sakitan ng katawan sa pagtatrabaho. Sa bahay man yan, sa school man yan, kahit saan. Hindi rin ako pumipili ng pagtatrabahuhan. Kung saan ako mas kikita, kahit mahirap pa yan, okay lang. Kasi, working student ako niyan, wala naman gumagastos para sa akin. Hindi rin kasi ako sanay na manghingi. Ayoko kasi nung one time na hihingi ka tapos natanggihan ka kasi wala naman talaga maibibigay sa'yo. Nahihiya ako. Kaya ayoko na nanghihingi ako. Mas okay na kasi na mangutang na lang ako, babayaran ko. Pero yung hihingi ako ng tulong, yun din kasi yung turo ng nanay ko na wag kang manghihingi. Kailangan pagtrabahuhan mo lahat ng gusto mo sa buhay. Tsaka hindi lahat ng bagay sa madalian makukuha. Kaya yung mindset na tinuro sa akin yung nanay ko, dalang-dala. As in, dalang-dala ko pa din hanggang ngayon. Bakit ba ako walang ipon? 12 years na ako almost dito sa Japan. Kasi 'di ba 16 years old hindi pa ako pwedeng pumunta. Then nagkaroon ako ng chance na pumunta dito nung nagtatrabaho na ako sa call center niyan. And almost 5 years na ako dyan sa office namin actually. Pero nung ako na yung inoferan, yung sweldo kasi na sinabi sa akin, malaki. So ine-expect ko, malaki talaga yung sweldo ko dito pagdating. Hindi ko alam na yung pagiging talento merong contract ng 4 years. Then sa 4 years na yun, ang sweldo ko lang is 5 lapad. Buisit na yan yung sweldo ko sa Pilipinas. Magkano, mas malaki pa kaysa nung pumunta ako dito. Gusto ko nun umuwi, gusto ko mag-run away. Pero nahihiya kasi ako dahil nga involved yung pinsan ko dito. Tsaka meron akong pinirmahan sa Pinas na parang meron akong utang na kailangan kong bayaran. And yung manager ko, syempre, biyak. Biyak ba tawag doon? Basta, yung anekwar, ganon. Hindi ako pwede basta-basta umalis o mag-run away. Mamaya syuktay na lang ako sa Gedli. Ay, si Bakula, kawaiso, kawawa. So, tinapos ko yung kontrata, nagtiis ako. And hindi ko naman minamatay yung ibang katalento ko na naipon at nakapunta na sa Pinas dahil malaki ang mga kinikita nila. Hindi ako ganon kagaling. Sikanta lang ako. Natatimingan ko lang talaga na minsan meron akong customer na galante pero hindi naman tumatagal sa akin kasi syempre bakit kagastosan ka ng customer na parang of course meron siyang kapalit which is hindi ko kayang ibigay. Kaya yung mga milyones tsaka yung mga lapad-lapad na yan hindi ko kayang hawakan, hindi ko kayang tanggapin kasi nga merong kapalit. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga babaeng trabaho sa Umise kaya naging mayaman dahil alam niyo na. Well, yung iba oo, yung iba hindi. Magaling lang talaga sila magpaikot.
Pero ako kasi hindi ko rin kaya na manloko dahil sa pera, dahil nga may karma siya. 'Di ba? Pinalaki nga ako ng magulang ko eh. Batas militar oh. Tapos pagpunta ko dito, biglang magiging walang ya akong tao, 'di ba? Cannot be. Happy naman si Bakula, maraming anak, tsaka yung asawa ko naman, good provider. Kaya carry home na. So ayun, until next time. Ciao!